investigasyon upang maiwasan na may isang dayuhan at tatakbo sa public office. Sinabi pa ni Clemente na tulad ng kaso ni Alice Go ay hindi ito worth it dahil ang isang hindi kwalifikadong individual ay nakatakdang mawalagi ang lahat sa kanya. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manton de Papa, Tatak RMN. 4.3 ounce pa lang hard X. 120 watts. Yan ang LBD. Low voltage disconnect. 10.7 volts. Ito pala yung kanya mga idol. Ito yung battery sa load, connection niya sa panels. Low voltage protection. Floating voltage. 4. Working mode. Easy, priority. Charging mode. Constant voltage. Ayan. And auto start voltage. Main supply to inverter. Inverter supply main voltage frequency 50 Hz. Ayan. So dito check natin sa manual. Ayan, no? Dito sa manual check natin. Punta tayo sa kanan. Ayan. Ito naka A0 working mode tayo mga idol. Ayan, A0. Palit tayo sa A1. Sa A1 naman, ito yung AC charging current. Ayan, naka C3. C3 yan mga idol. Ayan. So, 15 amps yung AC charging niya kapag walang kuryente or gabi, tapos walang araw. Yan. 15 kanyan. Habang bibigay siya ng power from utility, nag-charge siya ng battery mga idol. Yan yung purpose niya sa AC charging current. AC, A1. A2, constant charge voltage. For lithium batteries, suggest constant charge will be same as the floating. Same lang sila. So, kung mapansin nyo, sa A2, yung A2 natin is 14.2. Dapat same lang sila, no? So, naka 14.2 din yun siya. Ito naman sa A3, 14.2 rin yun. So, dito sa float, sa A4 naman, meron tayong dapat pala palitan ko siya ng 14 ulit, no? Yan. Sa A0 natin, meron tayong working mode. Ayan. AC input priority. Naka-battery tayo. D3. So, next, sa A1, charging current natin. Ito sa utility yan kapag gabi. Or mapalobat na yung battery. Ayan, kumakarga siya galing AC, no? Yan, may breaker tayo. Kasi AC charging, papuntang inverter. Ayan. While nagsusupply siya ng kuryente sa buong bahay, nag-charge siya ng battery. Yan ang parang ETS nitong ating Samdon, no? Ayan, may built-in ETS siya mga idol. Ayan. So, kung ita-transfer niyo yung power from utility, battery to utility, wala siyang power interruption, continuous pa rin. So, ibig sabihin, may built-in nga siyang ATS. Ayan. So, teka. Hindi natin napindot kagad. Balik. Okay. So, continuous tayo, no? Sa A2 naman, yung floating natin is 14.2. So, pwede natin siyang palitan. 14.6. Kasi naka-try ko. Kasi ang 14.2 lang eh. Try natin siyang taasan konti. Kasi 14.5. Tingnan natin kung may magbabago. Kasi hanggang yan, 14.6 natin yan. Set natin yan. Tapos yung next na naman,
14.6 natin. Tingnan natin kung may mag-error ba. Ayan. Ayan. So, sa cutting voltage 10.7 nakaset siya. Ayan, kasi dito naman sa A4 low voltage protection sa LVD niya nakaset to 8 to 13 volts for 12. And pwede pa pala siyang babaan, no? Pwede siyang babaan pare. So try natin kaya ito sa 10 volts talaga. So gawin natin siyang 10 volts. Ay, pababa konti. 10 volts natin siya flat. Tingnan natin kung hindi siya mag-error. Ayan. Okay. So 10 volt flat kasi dito naman nakalagay is 8 to 13 volts. So yan. Okay na yan. Sa A5, ano tong A5? Yung A5 is auto start. Output recover voltage. Naka 14 siya. Setable for inverter. Turn off output. Ano ito ibig sabihin ng A5? When battery low voltage, inverter auto turn on. Output to battery voltage. Reach to recover the voltage. So 9 volts to 15 volts for 12. Hindi ko maintain ko ano yan. Pero so far so good, hindi ko naman yan siniset. Hayaan mo na lang yan siya, no? And auto start, recover voltage. Parang siguro ibig sabihin niya kapag malobat, nag-start na siya. Yan, nag-error nga. No? Pansin nyo, error siya. Wala ba? May error ba? Wala. Okay, goods. Okay. So, wala siyang error. Goods na yun. Yan. So far so good. Wala siyang error. No? Pero hindi pa tayo natatapos eh. Balik muna tayo. Ibig sabihin nakaset sa port yan. 14.0. So hindi siya nag-error, no? Yan. Sa A6 naman, supply to inverter means supply to inverter supply voltage. So A6 voltage point inverter switch from utility to supply to battery. Ayan. Pag mag 14 volts na siya, magsusupply na yung battery sa kanya, no? Ibig sabihin kung halimbawa, ang ibig sabihin noon, kung nag-charge na yung battery at halimbawa nagsusupply from utility, tapos yung battery is na full na up to 14.0, ayan, babalik na siya to battery mode. So dito kasi sa akin siniset ko lang yung yung tawag dito, yung power from utility manually, hindi siya naka-base sa talaga. So ginagawa ko kapag kailangan ko na mag-charge from AC, ino-on ko lang itong itong tawag dito, breaker ko para mag-charge siya. Pero hindi siya automatic, so minamanual ko lang para purely battery operated talaga siya, no? Ayan. Dito naman sa natin sa A7, inverter supply to main supply voltage available in 3 mode. Voltage point of inverter which from battery supply to utility under D3. 50 example, Philippines is output voltage. Ayan. Wala na yung papagawin yan. Okay na yan. Sa lahat na. Naka 60 Hz. Wala na yung papagawin. So, yan. Naka 30 na rin yan. Okay. So, yan. Naka D3. See, 14.6. 14.6. 8 and 8.3. 10 volts ang cut off. Kasi sayang eh. Medyo nakukulangan ako sa battery. Ayan. 14.0 auto start. Yan, same as sa A6 14.0. So observe natin mamaya mga idol. Okay, thank you for watching. Right, yan, ito yung samdo natin mga idol. Toroidal solar inverter hybrid type. Ayan, may AC charging, may low voltage protection, may high voltage protection mga idol. Ayan, alright. Sige, thank you for watching.